Baka makasingit eh. Okay. Okay, ito. Talagang kinabahan ako. Wag, Sir Ronald. Mute natin. Ito na, pag-usapan natin. West Philippine Sea, Sir Ronald. Actually si Mark, tanongin ko muna si Mark. Mark, can you tell us a little bit about itong atin O yan, tong kasama yan. flotilla Oh. visit na yan? Kasi nakita ko, nag-vlogger ka dyan, di ba? Oo. Kamusta? Nandun Kamusta? pala si Sir Ronald, di kami nag-abot. Nung gabi siya, ako nandun nung umaga, nung pag-alis. Oy. So, meron kasi kami mga vloggers na sinamahan na sumama doon sa atin ito. So, mga pro-admin na vloggers, tapos sinatid namin at sinend off namin yung mga sumakay doon sa journey na yon. At I also got the chance to speak mismo doon sa mga fisherman, doon sa mga nakatira doon sa lugar, and mas Please tell nakakaano us. pag nakausap So, mo sila Mark, diretso eh. please tell us what you have been hearing from our community on the ground before I go to one of the chief organizers dito sa RRM. Yan. Yung kung paano sila i-harass, kung paano sila takutin, minsan may hawak na baril, minsan may kumpara doon sa mga ibang claimants doon sa lugar na for example Vietnam or ibang bansa na pag nakikita sila kakawayan lang daw sila. Ganun lang. Pero pag galing na sa China, nandoon na yung pambubuli, pananakot. So parang naging parte na nung kanilang hanap buhay sa pangingisda sa dagat. Kaya mas nakaintindihan mo yung pinaglalaban natin dito sa West Philippine Sea at kung gaano kagrabe yung pambubuli sa atin nitong China. Tapos nandoon na sila Father si Running Priest, si Father Reyes, tapos mga media, Paeng, si Gretchen Ho Gretchen, from yeah. B5 was there. Yun. Speaking of kanina pinag-uusapan natin yung Miss Universe and yung beauty and nakita ko first time ko makita in person. Napakaganda pala Si lalo in Paeng. person. Si Paeng. Si Paeng, David. Ayan, matalino na beautiful inside and out. Kaya bilib na bilib ako dun sa pag-organize nila nung. Atenista din yan. Puro kayo mga atenista. Kayo, Gretchen, ikaw, puro kayo mga atenista. Talagang you Ayun. have each other's back. Okay, kailan mo ba kami Sir Ronald natin i-guess minsan Wow. para That's it. makakwentuhan naman natin. That's it. Oo, dapat, no? Ako naman, nanonood lang ako sa telebisyon. Nandun lang ako, nagkataon lang ako sa Subic. Ako ay nagsa-sunbathing. Tapos habang nakikita ko kayo, no? Sino ba tong mga ito? Mga lost causes, no? Na, na haharapin yung biggest navy in the world, no? Nakita ko yung drone na video nung atin ito. Ang ganda parang parang balikatan pero mga bangka. Mga bangka. Ang ganda pala ng kuha niyan, Richard, Mark, yung sa taas na drone, yung mabilis yung mga bangka. Paano motorboat yung mga bangka kahit maliliit eh. So ang ganda ng kanila, itsura sa tubig. Ganda ng kanila. Pero ang sabi nga ni Tariela kahapon, kaya gumawa ng batas ang China laban sa mga trespassers na huhulihin without trial at dadalin sa China. Yan ay dahil sa atin ito. O, biro mo. Inamin ng Coast Guard nang ginawa yan because of that. Biro mo ragtag group of 100 bangka at limang mas malalaki ng konti na mga barko, na mga lahat ay kahoy. Tapos kinonfront, na-stylean pa yung China. Dahil hindi alam ng China, habang nakaharang sila ng 40 nautical miles, meron palang isang supply boat na nauna the day before. At umabot sa 20 nautical miles. Nag-distribute ng gasolina, nag-distribute ng Advanced team. Oo, ng gamot, no, etc. Tapos, yung 40 kilometer na blockade ng China, nagka eye to eye sila nung flotilla ng atin ito, no? At nakita mo yung mga picture, no? Parang maliliit na insekto yung atin ito kumpara doon sa Coast Guard vessels ng China. No, na may mga picture na magkadikit na ang agwat lamang ay 60 meters. Talagang kitang-kita. Sobrang lapit, no? Sobrang lapit.
difference, no? Pero ang doon sa at doon sila nabigyan ng mga gasolina, supplies. Kaya ang sinabi nila, mission accomplished. Ang sabi ng China, hindi, it was a failure. Bakit? Naharangan nila. Ang purpose naman doon, supply eh. Ang purpose doon, tulungan yung mangingisda eh. Yun yung purpose eh. Sa shoal kasi, yung mismong shoal, wala namang mangingisda na ron eh. Dahil hinaharangan na ng China yun eh. Meron ng barrier yun eh. Wala makakapasok doon eh. It's more symbolic. At nagawa ng atin ito, yung symbolic na paglalagay ng buwi na West Philippine Sea atin ito. Yun yung kwento. At eventually, binawi nila dahil baka makasagasa sa gabi ng mga bangka at saka mga vapor. So, mas symbolic na paglalagayan ng mga buwi na yon. So, yung ganong klase at ang pinakamahalaga ay yung media. Pero mo lumabas siya in several thousand media outlets around the world. Tapos dito hanggang today, lumalabas siya. Yung Vera Files na lumabas kahapon, ang ganda ng article ha. Ang ganda ng Hindi ko article. nakita yan. Ano yung title niya? Oo. Pakitabi yan. All, paki-explain. Oh, yung Ano ulit yung title nun? Talaga si Sir Ronald, pina-follow niya lahat ng news. Media talaga. Pwede ka maging secretary show. ka, Ronald. To start no? The Filipinos Theory of Victory. No? Mahalaga yun ha? Yung Filipinos Theory of Victory. Yeah. David versus Goliath. Good point, good point. David versus Goliath. Political judo. Asymmetrical warfare. Diba? Yun, nakuha niya yung essence eh. Maraming ganyan ha. Yung dun sa CNA, ang ganda ng coverage. Yung ANC, ang ganda. Yung kay Gretchen Ho, ang ganda. Yung sa Washington Post, New York Times, Al Jazeera, BBC, no? Okay. Kompleto, no? Ako, 700 lang around the world. Kahit isang ragtag na kwan lang na flotilla ay imaginein mo yung coverage ng mundo. At for the first time, Richard, parang Christmas convoy, ngayon talaga nag all out press yung China. Yung Global Times, binanatan, binanggit lahat ng leaders ng atin ito. Tapos naglabas sila sa social media, yung animation na ang plano daw ng atin ito ay tumalon sa dagat yung mangingisda para sisihin ng China na kunyari sila in a water cannon. Ang daming ganon. Tapos ang nagsasalita, ang bumabanat, yung spokesperson ng Foreign Ministry ng China. Hindi yan nangyari last Christmas convoy. No? Ngayon talagang all out sila. Natamaan na talaga sila. Talagang hurt sila. Sir Ronald, sa ating activity, pinapalag. Sir Ronald, may konting 24/7. Sir Ronald, baka may gumagamit ng extra internet dyan. Baka may jumper dyan sa bahay niyo. Akala ko sa akin lang eh. Pinatanggal ko yung mga jumper sa baba kanina eh. Baka check mo, baka nagja-jumper. Wala, Sir Ronald, check mo lang yung mga jumper. Ikaw, Mark, balikan kita ng sandali bago tanggalin ni Sir Ronald yung mga ka-jumper nila dyan sa barangay. Ikaw, Mark, hindi ka ba kinabahan na something could happen, God forbid? Kasi nagpadala ng armada yung China, ganon. You're happy that the thing was done more or less on event, I mean, in sense na walang crisis na nangyari. I mean, how do you see this? I mean, as a semi-outsider, although medyo insider ka na ngayon, talagang sinabi mo talagang admin bloggers. Pero whatever, i-erase natin yan. Mark, what is your reading of this? Hindi, Mark talaga eh. ang nakakatuwa doon, since we talk about admin bloggers, pero meron ding mga pink bloggers, meron ding halo-halo lahat. Everyone was there. Yun naman eh. Yun naman ang buong point eh, na it's not a matter of color or politika or ano. It's about being Filipino and claiming what is ours. Kasama ba si Alice Go dun sa Nagpadala ba ng McLaren or chopper sa event niyo? Yun, hindi, pero
Ano ulit yung tanong? Nakalimutan ko na. Nabanggit mo na naman kasi yung lines ko. Sorry. Sabi Hindi, mo, kinakabahan kami syempre. Hindi kasi nga kaibigan namin yung ano, syempre may mga kaibigan din kami nakasakay doon. O tapos si Gretchen Ho, kasama din. So, Eh, pero alam naman namin na ano, it may would be foolish. casualty. Ano yan? May casualty, Mark. Richard, may casualty. Ano yun? Yung cellphone ni Paeng nahulog sa dagat eh. Birthday kasi ni Paeng Nako. nun eh. Ikalawa, yung drone ni Gretchen Ho, personal drone niya, nahulog din sa dagat. Yung pakita siya ng No? pakita kasi ng drone. Nahulog sa dagat. Pero ang maganda kasi ron, nung nahulog sa dagat, lahat ng lalaki doon sa boat ni Gretchen Ho, nagtalunan sa dagat Ayan tayo. para i-recover. Para i-recover. Kung siguro kung akin yon yung drone na yon, walang tatalon. Lahat Kaya mo yan, bili ka na ng bago. Ronald, pag drone mo yan, i-hug ka nila parang si Bato. pere. I-hug ka nila parang si Bato Masyado de la Rosa. Tapos gaganon sila para si Bato de la Rosa, iyakan ka nila. Pero sa totoo lang, sa likod, natutuwa sila. And kasi si Ronald, nakiki-eksena, tuloy nawala yung ano niya. Magbabato hug sila sa'yo. Mark, you were saying. O yun, syempre kinabahan ng konti, pero alam naman namin na it would be foolish on the part ng mga Chinese Coast Guard kung may gawin silang hindi maganda, di ba? So, syempre, nandun pa rin yung risk. Alam naman yan nung mga sumama doon sa convoy. Alam naman na merong kahit papanong risk dyan sa pagsama nila. O, pero ganyan talaga. Mark, pangalan din pala ni Bato, Ronald, no? Oo. Ronald, tiyagan niya, Ronald. Tapos sa likod, tama yan, wala na yan. Wala na yung tone yan, wala na. Ronald din pala si Bato, kaya pala talaga mga Ronald talaga. Medyo delikado tayo dyan. Sir Ronald, nawala ka na. Baka si Ronald de la Rosa nang sumali sa atin bigla. Sir Ronald. Sir Ronald. Nawala ba? Nawala ka. Bumalik ka na. Bumalik ka Ayan, bumalik na. Ohayo gozaimasu. Gozaimasu. Wala naman eh. Wala naman nakadikit eh. Ito, Sir Ronald. Baka yung wifi lang talaga. Baka may jumper nga. Sir Ronald. Walang jumper. Paras malaki yung Ronald ni Bato. Wala ka bang nickname? AK-47? Ano mga nickname namin sa'yo? Kasi siya Bato eh. Dapat ikaw mas malakas sa Bato, di ba? Dapat The Rock. Sir Ronald. Well, ang tawag sa akin, Alden Richard eh. Ayun! Sorry. Sorry, crush ng bayan. Din, upgrade ka nga kanina eh. Meron pang Hollywood level ka na daw. Di ka na Itbulaga. Sir Ronald, do you think there should be more atento and what should be done? At least this time, hindi nangyari yung umikot sila katulad ng last December. Pero this time, sa tingin mo, what should they do next time? What should be the next chapter? Well, maganda yung statement nila Rafaela tsaka ni Father Edition. If the Chinese will militarize the West Philippine Sea, our EEZ, we will civilianize it. Ang balak nilang gawin, yung mga normal ba na ginagawa na may pagka-touristic. So hindi lahat political eh. Ito political eh. Pero pwede sila magpa-concert sa gitna ng dagat habang lumulubog yung araw, di ba? Maganda yun eh. Pwedeng gawin yan sa Pag-asa, pwedeng gawin yan. So, parang gustong-gusto mo yan sa Ronald, yung concert. Pwedeng, may iba nagpo-propose na parang kumuha ng sariling barko. Yung parang yung Rainbow Warrior. Alam mo ba yon, Richard? Yung Rainbow Warrior ng Greenpeace. Yung sa Russia. Baka pwedeng mag-pitch in. Mag-pitch in yung mga NGOs, bumili ng isang barko na pang West Philippine Sea talaga. Gawin iconic, parang Rainbow Warrior ng Greenpeace. Paano? Ngayon kasi, ang mangyayari kasi, hindi lang simpleng kwanto UNCLOS victory. Ang usapin ngayon dito, environmental din eh. Dahil nawawasak yung ating coral reefs nawawasak yung ating West Philippine Sea. So, magiging isang important component nitong engagement with China, environmental concerns. Yung Greenpeace, it's an environmental vessel.
So ipagsasama mo yung sovereignty at saka environmentalism. So maraming mga ideas na pinag-uusapan. Halimbawa, sabi ni Justice Carpio, people power in the West Yeah, Philippine that Sea. was I think that was the best way of People power in the West Philippines. So maraming ganyan maraming mga suggestions na pwedeng pag nag-settle down yan, let 100 flowers bloom Kahit sa China nag-originate yun. Kala ko 1,000 yun, 1,000. Hindi, 100 lang. Tapos medyo budget constraints. At saka kahit sa China nag-originate yung slogan na yun, pwede natin gamitin. I-judo natin sa China. Okay, Sir Ronald, I think that was a perfect way to end this. But I want to add one more thing. Our good friend our fellow columnist si Randy David said something along the lines which we have been saying, which is parang ito na yung rebirth of Filipino nationalism, no? Patriotism. Yeah, 'di ba ikaw, Mark, 'di ba? I mean, let's be honest, 'di ba? I mean, I don't think West Philippines issue was a primary issue for you before you started getting into vlogging, no? But now, kudos to you, man. We were together dun sa Philippine Navy. Now, ikaw, andun ka na sa atin to. Medyo nilampasan mo na kami, di ba? I mean, next level ka na. I mean, honestly, on your level, as let's say, as someone who was not switched on 100% on West Philippine Sea, and then now you're there in the front line in one ways. How do you think about this? Itong reawakening of Filipino patriotism? Dahil ba sa galit sa China ba to? Ano ba nangyari? Hindi, tama lang kasi importante na yung may kakayahang magsalita, yung merong boses ay magsalita kasi kung hindi madadrown out tayo nung propaganda nung kabila So, yung nakikita natin sa ibang bansa Kasi hindi naman lahat nagfa-follow sa geopolitics o sa nangyayari sa mga so hindi sila aware ng mga posibleng mangyari if hayaan nating magtuloy-tuloy yung mga nagiging problema dito. So, importante na yung may mga boses habang may nakikinig kumbaga raise awareness doon sa issue. At so far naman hindi nagwawagi yung kalaban hanggang ngayon. Napakaliit pa rin ng mga nag-aano sa kanila, agree sa kanila. At 3%. halos lahat ay malapit na maging 3% tong makapili. Yun nga. Nasa 3% pa rin yung Kaya parang syempre nakikita mo as a person who studies history, makikita mo yung mga bayani natin, yung mga lumaban sa mga gera, yung mga lumaban sa wala tayong ganun ngayon, pero parang I believe na everyone must do their share. Parang kumbaga yung mga bayani natin nung nakaraan, they gave up their life, they fought for the country. This is the least we could do para pasalamatan yung mga nagbigay sa atin ng kumbaga sinasabi nga nila freedom is not free. 'Di ba? It's paid for in blood, it is paid for by buhay. So the least we could do is to make sure na hindi yan maalis sa atin, yung kalayaan na tinatamasa natin ngayon. At hindi tayo umabot sa punto na hindi natin alam ano na pala tayo. Tayo pala ay puppet na or wala na tayong kalayaan na province of China sa ating bansa. Para maging talaga governor si mayor. Ito ikaw, Ronald, anong last natin dyan? Baka mga simpleng tao maging governor natin. Well, medyo napahamak yung mga makapili rito sa China Yung statement ng China na ipapakulong without warrant. Imaginein mo sila Harry Roque tahimik for the past few days. Oo nga, no? Hindi usually natatahimik yung mga makapili. Tatahimik sila. Paano nila dedepensahan yung sinabi ng China na ipapahuli without warrant yung mga kababayan nila? Hindi, wala silang sagot kahit si Bobby Tiglao. Kahit si Mentong Laurel, kahit si Sasot. No? Kahit si Maharli, kahit sila Harry Roque. Tahimik sila dahil dami if you do, dami if you don't. No? Kaya nakatulong yung China sa kanila. Hindi, kasi naghahanap pa sila ng polvoronic. Sige. Let's leave it there, Ronald. Ronald Richard Aldens Llamas and Mark Santos Gamboa. Thank you very much. Let's go to our penultimate episode. Pag-usapan natin ang... Ano pa pag-usapan natin? Opposition and Riza Hontiveros.